And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Isa akong nurse na na-in-love sa isang security guard. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ko para sana'y makapagbigay inspirasyon sa iba. Itago niyo ako sa pangalang Rika. At ito, ang aking secret file. I'm 31 years old. And proud ako na naitaguyod ko ang anak ko bilang isang single parent. Pinili kong magtrabaho nung may COVID. Kahit na hindi ganun kalaki ang kita. Dahil kailangan kong mag-provide para sa anak ko. Okay naman. Nakakaraos naman. Hindi ako naghahanap ng iba pang mamahalin. Basta ang focus ko ay ang anak ko. Hanggang isang araw, may dumating sa buhay ko. Nung una akala ko ay isa lang siyang tipikal na lalaki. By the way, isa siyang security guard sa pinagtatrabahuhan ko. Isa akong nurse at siya naman ay guard. Magkaiba kami ng trabaho. Pero nagkakaintindihan kami sa maraming bagay. Habang tumatagal, ay nag-o-open up na kami tungkol sa sarili namin. Nai-inspire ako sa kanya. At yung buhay ko naman, open book na. Alam ng marami ang kwento ko. Nabuntis, tapos iniwan. Siya naman, may mga pinagdaraanan. Kilala na niya ako noon pa. Kasi dati na akong nagtatrabaho sa lugar na yon. Alam niya ang storya ko. Na nung umpisa, ako talagang nagkamali. Iniwan ko ang 8-year LDR relationship ko kahit engaged na kami para sa isang lalaking nakabuntis sa akin. Pero iniwan din ako noon at sumama sa katrabaho namin. My story was super complicated. Pero natagpuan ko na lang yung sarili ko na nagiging komportable sa security guard na ito. Hanggang sa nagkamabutihan kami. Napansin ito ng isa kong katrabaho. Sabi pa niya, "Parang hindi naman kayo match." Ngumiti lang ako sa kanya. Pero deep inside, na-hurt ako. Kasi mabuti siyang tao. Fast forward. Naging kami.
Then one day, nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa relasyon ko sa security guard. Nabigla na lang ako sa sinabi ng papa ko sa akin. Ang sabi niya ay, "Anak, wag mo na sanang piliing magkamali pa. Baka pwedeng iba na lang." Lahat may expectations sa akin. Mga katrabaho ko, mga kaibigan ko, pamilya ko. Pero pinili ko pa rin siya. Masakit marinig yun. Masakit makarinig na wag na lang akong magkamali uli. O iba na lang ang piliin ko. O hindi kami match. Hindi dahil mali sila, kundi dahil hindi nila talaga kilala kung sino itong lalaking pinipili ko. Alam ko namang nag-aalala lang sila para sa akin. Kaya sa halip na ipagpilitan ko sila sa kanila na magustuhan nila ang taong pinili ko, mas pinili naming gawing private ang relasyon namin. Hindi dahil nahihiya kami, but because we want to protect what we have. Ayaw namin na madungisan ng panghuhusga ang isang bagay na wakas. Sa wakas ay totoo, payapa at buo. Itong lalaking to sobrang husay, sobrang bait, sobrang buti. Nire-respeto niya ako sa lahat ng bagay. Sa taas nga ng respeto niya sa akin, hindi ko maiwasang mahulog ng tuluyan. Mas matured siya, mas grounded, at ang dami niyang naituturo sa akin. Mga bagay na buong buhay ko wala namang nagturo sa akin. Pinaramdam niya sa akin na I am worthy of love, na I deserve so much more in this world, kami ng anak ko. Muling nabuhay ang puso ko, muli akong umibig. At ngayon ko lang na-realize na kaya pala ang lalim ng pinagdaanan ko noon. Kaya pala sobrang dilim ng sitwasyon ko noon. Dahil may darating palang ganitong tao sa buhay ko. Yung kahit sino ka pa, kahit ano pang pinagdaanan mo, tatanggapin ka. Ipapa-experience niya sa'yo ang lahat ng magagandang bagay na akala mo hindi mo na mararanasan. Sabi nga niya sa akin, I'm just a reward from all the heartaches you've been through. Nandito ako para sa'yo. And I believe, DJ Rocky and DJ Jello, si Lord ang nagdirekta ng lahat ng ito. Through God, nothing is impossible. Eto pala yung nakahanda para sa akin. Sa kabila ng lahat ng paghihirap ko. Kaya gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito para sabihin sa taong mahal ko na I want to be with you forever. Daddy, ikaw ang lifetime kong mamahalin at aalagaan. Mahal na mahal kita. And yes, I want to marry you. Muli, ako si Rika. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ
Rocky's Secret Files. Mahal niya ako. Pero mas pinili niya ang will ni Lord. Hi, DJ Rocky. Gusto kong maibahagi ang kwento ko. Sana'y mapansin mo. Itago mo ko sa pangalang Avi. 36 years old. Graduate ng nursing. And I work as a territory sales manager dito sa Region 2. This is my secret file. Galing ako sa isang failed marriage 7 years ago. My husband was my first boyfriend. Mag-boyfriend and girlfriend kami for 6 years. Then December 2012, ikinasal kami. Joe is a public servant. And since graduate kami and passed the board exams, he entered this service kung saan-saan siya ng parte ng Pilipinas na a-assign. Year 2015, I caught Joe, my husband, cheating on me. Nang malaman ko yun, nalaman ko 1 year and 8 months na pala sila ng babae niya. Sa loob ng 2 taon, inalaban ko pa ang marriage namin. Kaya lang, same girl pa rin ang issue namin. Napagod ako at naubos ako. Hanggang sa year 2017, nag-usap kami at nagdesisyon kami na maghiwalay na lang. Sobra-sobra akong nasaktan. Pero kinaya ko. Halos gumuho ang mundo ko sa pag-aakalang siya na ang happy ever after ko. Binuo ko ang sarili ko. Ipinaubaya ko lahat kay Lord. Yung healing and peace ko. Lahat. I surrendered everything to the Lord. And then nagkaroon ako ng boyfriend. Year 2019. Pero hindi rin nagtagal. Same issue. Pambababae. Kung kailan pandemya, saka ng bababae. May 2 anak yun. Yung panganay, 4 years old. Nasa kanya. Minahal ko yun na para kong sariling anak. Kaya, nung gusto niya na makipaghiwalay sa akin, ang mas iniyakan ko yung anak niya.
Kasi parang ako na yung kinilala nitong ina. Nakakaawa yung bata na maiwan uli sa pangalawang pagkakataon. Ang alam ko, hinahanap-hanap ako sa bahay nila. Sa madaling araw tumatawag yung lola niya. Iyak kasi nang iyak yung bata, hinahanap ako. Na kung po pwedeng patahanin ko muna raw para tumigil na sa kaiiyak. Isa yun sa nagpahirap sa akin sa hiwalayan namin. Pero kailangan kong ibangon uli ang sarili ko. Iniisip ko nga, baka ako yung problema. Baka may kulang talaga sa akin na kailangan nilang hanapin sa iba. Baka ako yung mali. Eventually, nagkaroon ako ng trust issues after. Overthink malala. Pero pinilit kong buuin uli ang sarili ko. Sa pangalawang pagkakataon, I surrendered everything to the Lord. Until such time na naging maayos ang karir ko. Maayos and smooth ang relationship ko sa family ko. And most especially kay God. Kaka-move on ko lang. Nang biglang nagkaroon ng pagsubok. Na-heart attack yung papa ko. 8 days na comatose. And then binawian ng buhay. And since si mama and kuya ko na may asawa at merong isang anak ang nasa bahay, minabuti ko na sa Isabela na lang magpa-assign para makasama ko si mama. Para makasama siyang magdalamhati. At para rin hindi ako mag-isa. Then Feb 2021, pandemya pa rin. May nakilala ako. Nagtatrabaho siya sa Isabela. Naging magkaibigan kami. Hanggang sa niligawan niya ako ng November 2021. Lagi niya akong iniimbita na magpunta ng simbahan every Sunday. Pero ayun nga, minsan hindi ako nakakasama kasi nagpapahinga talaga ako ng weekend. 1 hour away siya sa bahay. Nakamotor lang kasi siya at ayokong magta-travel siya ng ganun kalayo. Because I feel so unsafe pag motor na ang gamit. Kaya pag nagsisimba kami, ako na ang dumadayo doon. Kasi may sarili naman akong sasakyan. He is a Christian. Mula nang ma-assign siya dito sa Region 2, nagsisimba siya sa Catholic Church every Sunday. Open naman ako sa kanya tungkol sa marital status ko. Nakasal pa rin ako. Na kahit may kanya-kanya na kaming buhay, eh hindi pa rin kami hanold ng naging asawa ko. Tinanong ko nga siya kung matatanggap niya ba yun. Ang sabi naman niya sa akin, mahal na mahal niya ako. Ako ang hiniling niya kay God. Ako raw ang nakikita niya in the future. Then May 2022, sinagot ko siya. He was 30 years old, and that time I was 34 years old. Lahat ng signs nasa sa kanya. Hiniling ko yun kay God. Kaya alam ko na siya talaga ang para sa akin. Tinanggap niya yung past ko. Tinanggap niya kung sino ako at kung anong meron ako. Sobrang bait niya.
maintindihin. Honest. May faith and fear kay God. At alam ko, ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Madalas pa nga, ako ang rason ng tampuhan namin. Pero inuunawa niya pa rin ako kasi alam niya yung traumas ko sa past failed relationships ko. Tinulungan niya ako na maunti-unti maalis ko yung trust issues ko. Yung magtiwala uli sa totoong pagmamahal. Tinulungan niya akong alisin lahat ng doubts, fears, and traumas ko pagdating sa relationships. He made me feel that I'm worthy of love. Very secured ako sa kanya. Wala na akong ibang mahihiling pa. Masaya kami. Then we started to stay together in one house, kaya nag-rent kami ng apartment na malapit sa work niya. Kasi ako, sa work and company namin, I'm the territory sales manager of the whole Region 2. Iniikot ko talaga ang buong Region 2 para sa trabaho. Meron akong enough salary, meron akong daily food and gas allowance, plus incentives monthly. It just so happened na I earn much bigger sa kanya. Pero maayos naman ang work niya. Basta konting tiis lang. Aircraft technician siya sa airport eh. And well, yung salary niya, 15,000 a month. At his age, wala pa siyang naiipon. As in, no savings at all. Sapat lang na sa kanya lang yung sweldo niya. Tapos magpapadala pa siya sa parents niya sa Davao. Pero 'di ba, as a partner, share kayo sa expenses. At kung sino ang mas may pera, siya na ang pumuno ng iba pang kakulungan. You have to help your partner grow and para maging successful ang isa't isa. Kaya sinuport ko siya to grow. I push him to become better. At ayun nga, God's will. Nag-ibang bansa siya. To earn at para mag-grow din siya as a person. Gusto ko na maramdaman din niya yung pakiramdam na nakaluwag-luwag, hindi yung sapat lang. Kaya kahit mahirap ang LDR, pikit mata kong sinuportahan ang taong mahal ko dahil gusto ko rin na maging parte ng success niya. April 2023, pumunta siya ng Dubai. Maayos ang lahat. Sa Dubai, mahirap ang pag-i-internet kasi hindi abot yung wifi sa room niya. Ang mahal din ng data kaya kailangan niyang dumiskarte. Nagtitipid siya kaya nagchat-chat lang kami madalas. Hindi kami nakakapag-usap ng matagal through video call. Work, bahay, grocery. Ganun lang ang routine niya. Siguro namimiss niya mag-worship. Hanggang sa nakahanap siya ng church. Sa Christian church. Masaya naman ako kasi every off niya nakakapag-worship siya kay God. Nakakasalamuha siya ng mga kapwa niya Pinoy. May naging new set of friends siya na alam kong God-loving and God-fearing din. Masaya ako na malamang nakakalabas-labas na siya roon. Natutuwa ako kasi yung innocent boyfriend ko noon nakakabili na ng mga bagong sapatos, bagong cellphone at nakapagpapadala na ng maayos sa parents niya sa Davao. Pinagsasabihan ko nga siya tungkol sa savings niya. Pero sabi ko, sige lang, bumili ka ng mga needs mo kasi deserve mo yun.
Basta masaya kami, masaya ako. At nakikita ko na masaya siya, na nandun siya kahit malayo. Miss na miss ko na nga siya pero wala nang masasaya pa sa akin na makita ko na unti-unti umaasenso yung taong mahal ko. Tapos ako dito sa Pilipinas, dumadami lalo ang sales ko at gumaganda ang incentives ko. Alam mo DJ Rocky, wala na akong ibang hinangad kundi ang pag-ipunan ang annulment namin ng ex-husband ko. Kasi sabi ko, eto na yun. Marami na akong extra. At wala nang mas gaganda pang surprise sa boyfriend ko kung hindi maipakita sa kanya na annulled na kami ng ex-husband ko. Yun yung matagal ko nang ipinagdarasal. Kasi noon wala pa akong kapasidad na makapagbayad. Yung ex-husband ko, may sarili ng talagang buhay. May bago ng partner And maayos naman kami sa co-parenting. Though, we remain civil. Pero, nagkukumustahan kami sa phone. Parang magkaibigan lang din talaga. So, going back sa amin ni Jay, January 2024, nagkaroon ng fasting ang Christians. Sabi pa nga niya, petition ko kasi isasabay niya sa fasting niya. Sabi ko, more sales sa akin, healthy, and safe sila ni mama. Yun lang, sapat na sa akin yun. So, yun na nga. A week after ng 1 week fasting nila, napansin ko medyo cold na siya. I mean, hindi na siya nag-a-update sa akin. Hindi rin siya tumatawag. Sabi ko, hala, baka hirap na naman sa data. Tsaka nagtitipid kasi merong kalamidad sa probinsya nila sa Davao. Binaha yung bahay nila dun. And yung parents niya nasa evacuation center pa rin. So nag-chat ako, sabi ko please no na kahit hindi kami nagkakausap ng maayos kagaya ng ibang LDR, minsan napapagod na rin ako. Nandito lang ako para intindihin at unawain siya. Na mahal ko siya araw-araw at paulit-ulit. Then sabi niya pasensya na raw. And thankful nga siya kasi naiintindihan ko pa rin siya. Ganun lang ka-cold ang reply niya. Then monthsary namin ng January 18. Sabi niya na monthsary pala namin. Ganun ka-cold. At mas naging cold pa siya noong mga sumunod na araw. Iniisip ko baka dinaramdam niya na yung mga sinabi ko o minasama niya yung sinabi ko tungkol sa communication namin. Sinubukan ko siya. Hindi ako nag-chat maghapon o magdamag. Aba, hindi rin siya nag-chat o nagparamdam sa akin kahit nakikita kong online siya. Tiniis ko yun kahit hindi na ako mapakali, kaiisip sa kanya. Pang-apat na araw hindi ko na natiis. Ako na mismo ang nag-chat at nangumusta sa kanya. At nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Dahil gumaganda na ang career ni Jay. Kaya lang, nanlalamig siya. So sa pag-chat ko sa kanya, nangumusta ako. Sinabi ko na miss ko na siya. Hindi niya ako sinagot. Hindi niya man lang sinabi na miss niya rin ako. So sabi ko, usap kami kung hindi na siya busy. Sagot niya, sige, after work. After work niya, kinausap ko siya.
Tinanong ko siya kung anong problema. Bakit ka ako mula nung nag-vent out ako, parang naging mali yung move ko. Ano bang dapat naming gawin? Ang sagot niya, hindi raw niya alam. Ano raw ba sa tingin ko ang dapat naming gawin sa relasyon namin? Ang sagot ko, ayusin natin. Gawin natin ang dapat kung anong ikabubuti ng relasyon natin. And then, na-shock ako sa nireply niya sa akin. He said, to be honest, undecided ako. Para akong nanlamig. Parang bumalik lahat ng kinatatakutan ko na pakiramdam ko, eto na naman. Papunta na naman ako sa punto na mawawasak ako. Tinanong ko siya, may iba ka na ba? Then he said, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. At kahit kailan hindi ko yun gagawin. I asked him kung mahal niya pa ba ako. Sabi niya, mahal naman sa kung mahal, pero ayun nga, undecided ako kaya nagpe-pray ako sa kung ano ba talaga ang will ni Lord. Ang tanong ko, anong rason? Bakit bigla kang naging undecided? At ito ang eksaktong sinabi niya. The reason behind bakit undecided ako, it's because of my faith. I asked him why. Sabi ko, dahil ba I am married? I'm not even been blessed sa church sa sacrament of marriage kasi sa municipal hall lang kami kinasal ng judge. Then he said, pero still, diba? Sabi ko, ba't ka nagkakaganyan ngayon? Eh, alam niya naman, simula pa lang. And ilang beses ko siya tinanong at sinabihan tungkol sa sitwasyon ko. Tinanggap naman niya ako. Then ang sagot niya sa akin, pero 'di ba, when we started, hindi pa ako ganun ka-devoted kay Lord. Alam mo ba, mula nung na-enlighten ako, nahiya ako kay Lord. Na feeling ko every day of my life, I am disobeying the commandment of the Lord. Then napaiyak na ako ng matindi. Ang dami ko ng thoughts na hindi mabuo into words kasi ganun kasakit yung mga nababasa kong reply niya. I was really shocked and I was really hurt. Sabi ko, hindi ko ginustong masira ang marriage ko. Biktima ako ng panluloko. Sabi ko na pagkasal according sa Bible ang pinagsama ay hindi na kailanman maghihiwalay. So ibig sabihin ba since hiwalay na kami ng ex-husband ko pero since married na ako, wala na akong right to love and to be loved? Na hook or by crook dapat balikan ko ang ex ko or else single na ako for the rest of my life? Sabi ko, hindi naman lahat ng Christians nagkakaroon ng successful marriage. Pero nakahanap naman ng new love. Some of them hiwalay rin. And kahit hindi annulled, nagsama at bumuo ng bagong pamilya. Si God nga lahat tinatanggap at pinapatawad. As long as wala kang naapakang tao at nasasaktang tao, wala akong nakikitang maliban sa batas. Then he said, free will daw ng bawat tao to make it right.
Nandun daw siya sa punto ng buhay niya ngayon that he wanna make things right. At yung level ng faith niya is high. Yun yung huling message niya sa akin. Hanggang ngayon hindi niya sinasagot yung calls and messages ko ni Sin. Sa messenger wala. 11 days na. Nakikita ko lang yung stories niya na puro Bible verses. Online siya pero hindi niya ako pinapansin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang ang dali-dali sa kanya pero ang hirap-hirap naman sa parte ko. Para bang si Lord ang kalaban ko? Alam nga naman kalabanin ko yung faith niya. Parang wala akong karapatang mahalin uli dahil sa marital status ko. Ano pa bang dapat kong gawin? Parang hindi ko matanggap. Minsan kinakausap ko si Lord. Bakit ganun? Ganun ba talaga yung turo? Bakit ganun yung naituro sa kanya? Yung saktan ako at iwan ako sa ere ng ganun-ganun lang. Nang dahil sa commandment niya. Kaya ako iniwan ng taong minsan ibinigay niya sa akin. Hiniling ko siya. Sa past relationships ko, siya lang yung nakitaan ko ng future talaga. Kasi ramdam ko yun pag magkasama kami. Masaya naman kami. Ramdam kong mahal na mahal niya ako. Binuo ko siya. Binuo ko. I supported him to be the best version of himself. Mahal na mahal ko siya at alam kong mahal na mahal niya ako at hindi ko lubos maisip na siya mismo ang mananakit sa akin ng ganito. Yung pumili siya ng sa tingin niya ay tama after almost 2 years na kami. Parang wala akong kalaban-laban doon. Si God yun eh. Faith niya yun. Masakit. Masakit na maiwan. And I'm beginning to question God's will. At yung sinabi niya sa aking undecided. Ibig sabihin ba nun? Decided na siya? Kaya hindi na siya nagpaparamdam? Miss ko na siya. He left me when I needed him the most. Lalo na ngayon, may family problem din kami. Parang wala akong masandalan. Parang wala akong mahingahan. Ang sakit. Sobra. And I hope mawala na tong sakit na nararamdaman ko. Or mawala na lang siguro ako. Muli, ako si Abby. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kung kailan may baby na kami, kung mapapagod pero hindi susuko. Lalong-lalo na kung merong involved na bata. Pero kapag wala ng rason para mag-hold on, wala rin namang masamang mag-let go. Dati, hindi ako naniniwala
Na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Pero tama pala talaga sila. Sa tagal naming magkarelasyon ni Zach, mukhang ngayon ko lang siya nakikilala ng lubos. Para bang ngayon lang lumalabas ang totoong ugali niya. Month of May this year. 5 months pregnant pa lang ako noon. Nanaginip ako. Nasa coffee shop daw kaming dalawa nang biglang merong babae na lumapit sa kanya. This girl asked him kung pwedeng ihatid daw siya. Then pumulupot at umabrisete ang babaeng ito kay Zach. Then without any second thoughts, tumayo agad si Zach. Inakbayan yung babae at sinamahan ito. Nilingon lang daw niya ako nang nakangiti. Baka may meaning yung nightmare ko. Never naman ako naging mahigpit sa kanya. Wala akong access sa social media niya since I respect his privacy. At tiwalang-tiwala ako sa kanya, lalo pa na magkakabibi na kami. Sa totoo lang, nahirapan akong buksan ang cellphone niya that time. Pero buti na lang nahulaan ko pa rin ang password niya. Hanggang sa na-open ko na nga ang cellphone niya. And yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dito ko na nakita ang mga conversation. Conversation sa iba't ibang babae. Pero ang worst, may isang conversation siya with his co-worker na talagang pumukaw ng atensyon ko. Ang kwento pa naman sa akin ni Zach, yung babaeng ito ay taken na. Pero hindi naman pala. Itago na lang natin siya sa pangalang Danica. Alam naman, dun sa opisina nila Zach, yung relationship namin, na live-in kami and we're having a baby. At alam na alam nung babae yun. Pero alam nga niya. At pinili niyang manira pa ng relasyon ng pamilya. I have no idea kung ano talaga yung motibo nung babae. Siguro, kating-kati lang talaga siya. Pero mali eh. Naisip ko bakit yung partner ko pa, bakit sa akin pa? While reading their conversation, sobrang nanginginig ako. First time kong maramdaman yun. Nandun yung galit, nandun yung pandidiri sa lahat ng nabasa ko. So confirmed. May babae si Zach. Yung taong minahal ko ng sobra, pinagkatiwalaan ko, pinagkatiwalaan ng pamilya ko, nagawa akong lokohin. Ang baboy ng mga nabasa ko. Nakakadurog. Sa totoo lang, hindi nga ako maawa-awa sa sarili ko eh. Pero awang-awa ako sa batang daladala ko. Kasi pakiramdam ko hindi niya deserve yung pain. Hindi niya deserve yung sakit. Never. Naisip ko pa nga, pinagdasal namin to ni Zach. At kung kailan naman ibinigay sa amin tong baby na to, saka siya nagloko. Ano ba, may kulang ba sa akin? Nagsawa na ba siya sa akin? Lahat naman ng atensyon, binibigay ko sa kanya. Lahat ng pag-aasikaso, ng pagmamahal, ipinararamdam ko sa kanya.
Mukhang sadyang hindi lang siya nakontento at natukso sa iba. Dito ko na rin kinwestiyon ang pagmamahal niya sa akin. Ano ba? Hinihintay niya lang ba akong bumitaw? Kaya gumagawa na siya ng paraan? Kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. At nakaplano na yun. Kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya sa akin lahat ng yun. Kapag nagpapaalam siya, nakakain sila ng mga katrabaho niya o mag-iinom sila ng mga katrabaho niya, oo agad ako kasi nga may tiwala ako sa kanya. Kampante ako. Pero sa pagiging kampante ko, naisahan niya ako. Siguro, iniisip niya na okay lang na gawin niya yun. Kasi akala niya hindi ko malalaman. Pero dun siya nagkakamali. Sobrang sakit, DJ Rocky at DJ Jello. So after few days na mahuli ko si Zach, bigla na lang nag-reach out sa akin yung girl na si Danica. Kinausap niya ako. At dito ko na nalaman ang buong katotohanan. Inamin sa akin ni Danica na may nangyari sa kanila 3 different times. Doon ako nanlumo. Galit na galit ako. Muntikan ko lang makalimutan na buntis ako. Kaya sinubukan kong ikalma ang sarili ko. So I confronted Zach and confirmed. Totoo lahat ng sinabi ng babae. I was thinking kung gagawa ba ako ng iskandalo, pero I chose not to. Alam kong kayang-kaya ko yung gawin. Pero hindi ko pa rin sila pinahiya. So sabi ko dun kay Danica, sana hindi mo maranasan yung nararanasan ko ngayon. Sana hindi masira yung peace of mind mo habang nasa relasyon ka. Wala akong ibang gagawin, kundi ipagdarasal na lang kayo. Humingi naman ito ng sorry sa akin. Pero nung magagawa ng sorry niya, kung nasira na yung relasyon na inaalagaan ko ng napakatagal. And the worst thing, may involve pang bata. Ang bababoy. Biruin mo yun, DJ Rocky at DJ Jello. Yung mga panahong gumagawa sila ng kababuyan, yun din yung mga panahon na sinusubukan namin ni Zach na magkaroon ng baby. Since kakakakuha lang namin ng sarili naming bahay. Tinanong ko nga si Zach bakit hindi na lang yung Danica na yun yung binuntis niya. Tapos, in-spare niya na lang ako sa sakit. Then ang sagot niya sa akin kasi ako yung mahal niya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Sinampal ko siya ng sobrang lakas. Minura ko siya ng paulit-ulit. I asked him multiple times, bakit ngayon pa na may baby kami? Maya-maya pa nagmamakaawa na siya sa akin. Patawarin ko raw siya. Pero parang hindi ko pa kaya. Tsaka, pakiramdam ko, nakakadiri ako. Kasi akala ko, iisa lang. Yung babae niya sa buhay niya. At ako yun, pero hindi pala. So nag-impake ako ng mga gamit. Pinigilan niya ako. Siguro nag-sink in sa kanya na sobrang laki ng kasalanan ginawa niya. Na ang laki na mawawala sa kanya.
Then maya-maya pa, kumuha siya ng kutsilyo. Pinakita niya sa akin yun. Then nagkulong siya sa banyo. Siguro para konsensyahin ako na wag nang umalis. If iiwan ko raw siya, mas mabuti na lang mawala na siya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko na baka gawin niya talaga yun. Kasi tahimik lang siya na tao. At may tendencies talaga siya na gawin yung bagay na yun. Pero nanindigan ako at ang sabi ko sa kanya, sa kabila ng pagluloko mo, may gana ka pang manakot sa akin. Ang sakit. Wala naman akong ginawang masama sa kanila to deserve this kind of treatment. Wala rin naman ako mapagsabihan kasi malayo kami sa pamilya namin. Kaming dalawa lang yun nandito sa Maynila. So, to make the long story short, sige, hindi na ako umalis muna. Kinimkim ko lahat ng sakit. Wala akong matakbuhan pa eh. Tapos kung tatakbo naman ako sa amin, kila mama at papa, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin kay Zach. At ayokong pati sila ay ma-stress, kaya lalabanan ko to, kakayanin ko to. Iiyak lang ako tapos lalaban uli. So sabi ko, bibigyan ko siya ng huling pagkakataon. Iniisip ko na eto naman yung unang beses na ginawa niya to eh. At hindi naman ako perpekto para hindi siya bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan na magbabago siya. I gave him an ultimatum, DJ Rocky at DJ Jello, na kapag naulit pa, tapos na ang lahat sa amin. Kahit anong sitwasyon, basta may involved na babae. Tatapusin ko agad ang relasyon namin. Wala nang usap-usap. At namang nangyaring yun, naging okay kami. Araw-araw siyang bumabawi. Video call everyday kapag nasa trabaho siya. Lahat ng assurance binibigay niya. Pero yung peace of mind ko, basag na basag. Sinusubukan ko naman na maibalik yung tiwalang nasira. Pero I think dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko, parang nagmanhid ako. So last week, nalaman ko meron na naman. Wala na akong naging reaksyon pa. Tinanong ko lang siya. Tapos hindi ko na lang siya pinansin the whole day. Then nag-message yung ex niya sa kanya. Tinatanong kung nasa boyfriend ko pa raw yung red string bracelet na ibinigay niya. Nakita ko yung message since nag-pop up dun sa notif niya. And ako ang nag-reply in a way na hindi niya mahahalata. So based dun sa conversation, nagkakausap pa pala sila ng ex niya sa tuwing umuuwi kami ng probinsya. So I confronted his ex. Nagpakilala ko na ako ang kausap niya. Pero dininay niya eh. Wala lang daw yun. Sira na naman yung peace of mind ko. Ang sad part dito, parang wala na akong maramdaman na pain. I'm grabbing my freedom. Uuwi na kami ng anak ko sa probinsya. Uuwi na ako sa mga magulang ko. I am letting go of my long-time boyfriend.
na biglang nagbago simula nung mapadpad kami dito sa Maynila. Hindi man lang niya naisip na ako yung taong nandito lang para sa kanya through ups and downs. Ultimo pamilya niya hindi siya kayang suportahan. Ako lang ang nagstay sa kanya pero sinayang niya pa. Wala na, pagod na ako. Hindi ko man siguro kayang mabigyan ng kompletong pamilya ang anak ko. Pero ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na totoo. And peace of mind. Dahil yun naman ang mahalaga, di ba? Yung mamuhay kaming mag-ina na walang iniisip. Or pinapangambahan. Okay lang if kami lang mag-ina ang lalaban sa buhay. Marami namang single mom ngayon na nagiging successful sa buhay. At alam ko, with God's help, malalagpasan namin to. DJ Rocky at DJ Jello, please pray for my baby's safe delivery. Ingat din po kayo ha. Maraming salamat po. Muli, ako si Mara, ang strongest mama ng Manila. At ito, ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mali na mahalin ko pa siya dahil may asawa na siya at magkakababy na sila. Hi DJ Rocky. I'm one of your biggest fans since I was in college. Lagi na akong nakikinig sa mga storya mo. Lalo na kapag usapang pag-ibig. Kasi nandun yung kilig. Nandun yung lungkot, lumbay, at tuwa. So, sinubukan kong magsulat ng secret file ko. Pero hindi ko itinuloy kasi sabi ko, wag na lang. Parang hindi sapat yung lakas ng loob na meron ako nun. Fast forward to this day. Every day, habang nasa trabaho, habang nakikinig ako sa'yo, meron nang nag-udyok sa akin na ibahagi ang sarili kong karanasan. And this time, buo na ang loob ko. Malakas na ang loob ko. Here I am. Itago mo ako sa pangalang Ellie. At ito, ang aking secret file. Year 2021. Nung una akong mag-DH sa UAE. Nandoon din kasi ang kapatid ko. Tinutulungan niya ako. Binibigyan niya ako ng mga tips kung paano kumita ng maayos, kumita pa ng sobra, at maging okay sa mga amo ko. Lumipas pa ang panahon, nagkaroon ako ng boyfriend.
Isa siyang Pakistani. Itago natin siya sa pangalang Sahil. He is an electric engineer sa isang telecom sa Abu Dhabi. Habang ako naman ay isang katulong. Noong una, sa totoo lang hindi ko siya gusto. Dahil alam ko naman na ang uso sa lahi nila ay arranged marriage. Since bored ako, nakipag-chat lang ako sa kanya. Hindi ko akalain na sa paglipas ng mga araw ay mahuhulog ang loob ko sa kanya. Naramdaman ko na ang dali lang niyang kausap. Walang katoksikan. Kaya na-realize ko na mas madali palang makipagrelasyon sa ganitong klaseng lahi. Siguro dahil matalino rin siya. Nagpatuloy yung relationship namin. Hanggang sa kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. That time, balak ko nang mag-apply papuntang Taiwan. Kaya lang, hindi ako pumasa sa height requirement. So nag-decide ako na magbago ng plano. This time, nag-apply naman ako sa Hong Kong. At ang usapan namin ni Sahil, doon kami magkikita pag nakaalis na ako ng Pilipinas. Habang nag-a-apply ako papuntang Hong Kong, bigla naman siyang pinauwi sa Pakistan. Kailangan niyang magstay doon ng 28 days. At sa 28 days na nandoon siya, 3 beses ko lang siyang nakausap. Wala siyang sinabi sa akin o ikinuwento. Hanggang sa nakabalik na siya ng Abu Dhabi. Pagbalik niya ng Abu Dhabi, back to normal kami. Magkatawagan kami 24/7. Hanggang sa pinalad na akong makaalis ng bansa para makapunta ng Hong Kong. Masaya kami noon. Dahil 1 year and 4 months na kaming LDR. At alam ko na mas may posibilidad na magkita na kami. April 14, tinawagan ko si Sahil. Pero parang may kakaiba. Dati naman, sinasagot niya palagi ang mga tawag ko. That time, hindi niya nasagot. Kinabahan ako. Naisip ko na baka may nangyari sa kanyang masama. Since alam ko ang telephone number ng opisina nila, tumawag ako over the telephone sa supervisor niya na para na niyang kuya. At doon ko nalaman na nag-sick leave pala si Sahil. Nag-message sa akin yung supervisor niya through WhatsApp. At ang sabi, may iba pang sasabihin sa akin. Kinabahan ako, DJ Rocky. At nang makita ko ang mensahe ng supervisor ni Sahil sa akin, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Ikinasal na raw si Sahil. Dahil doon,
Napaiyak ako. Walang tigil ang luhang nanggagaling mula sa mga mata ko. Nanginginig ako. Ang sakit-sakit. Imagine, going 3 years na kami by June ni Sahil. Pero malalaman ko na ikinasal na pala siya sa iba. Ang sabi ng supervisor niya sa akin, hindi na raw siya makapagtiis na sabihin sa akin yun. Dahil alam niya at daman niya kung gaano ko kamahal si Sahil. Which I appreciate naman. Pero grabe, ang sakit-sakit. That day, nag-isip ako kung anong pwede kong gawin. Hindi ko kinumpronta si Sahil. That day, hindi ko rin ipinakita sa kanya na mugtong-mugto mga mata ko kaiiyak. April 14. Tinanong ko siya. Meron ka bang gustong sabihin in English? Alam niya agad kung ano yung pinupunto ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak. Then sinabi niya na ikinasal siya nung umuwi siya ng Pakistan. Then I asked him, "Did you have sex?" And he said yes. I asked again. Once? Twice? Thrice? Then he said, twice lang daw. At eto na ang mas masakit na nalaman ko. Sa dalawang beses na merong nangyari sa kanila nung babae na pinakasalan niya, ay merong nabuo. At dun na ako humagulgol ng sobra-sobra, hindi ko na kinaya yun. Alam ko na ako ang mahal niya. Naisip ko noon na asawa lang siya. Ako ang mahal. Noong mga panahon na hindi ko pa nakakausap si Sahil at hindi ko pa alam na buntis ang asawa niya, alam ko sa sarili ko na patatawarin ko siya. Alam kong tatanggapin ko siya. Alam kong mamahalin ko pa rin siya. Itutuloy ko pa rin kung anong meron kami. Pero nang malaman kong nabuntis niya yung asawa niya, hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Kaya natagpuan ko na lang yung sarili ko, DJ Rocky, na nag-i-install ng isang application. Dating app. Nag-register ako, nag-login ako. Nag-swipe ako. Nag-heart react ako on not more than 5 guys. Nilagay ko pa sa bio ko na hindi ako naghahanap ng kasex. Hindi ako naghahanap ng commitment. But,
Serious relationship ang hanap ko. Yes. Yung mas mabigat pa sa sex at commitment. Serious relationship. So ang mga hinard ko na guys ay yung parang seryoso ang datingan for me. May mga nakachat ako. 3 different guys. Yung isa, Chinese, 40 years old. Isa siyang lokal sa Hong Kong. Siya ay teacher. Then, meron naman akong nakachat na 2 Pinoy. Yung isa, from the Philippines. At yung isa naman, ay taga Macau. Nung naninimbang ako, parang ayoko ng Chinese. Kasi mahihirapan pa ako makipag-communicate. May language barrier, kumbaga. Then yung mga Pinoy naman, parang ayoko rin. Kasi parang fling-fling lang eh. Pero yung isang Pinoy na lumaki sa Macau, medyo nataypan ko. May konti akong interest doon. Itago natin siya sa pangalang J. Pure Filipino. But he was born in Macau. Never pa siyang umuwi ng Pilipinas. And take note, marunong siya na mag-Tagalog. Nag-react ako sa photo niya kasi parang seryoso siya. Parang naghanap siya ng seryosong relasyon. Then nag-PM naman siya sa akin. That time, wala pa naman akong nararamdamang kilig. Kasi broken-hearted pa ako eh. Ang mahalaga sa ginagawa ko noon ay magaan. Magaan ang lahat. Napapagaan niya ang kalooban ko. Naalala ko pa nga yung sinabi ko dati na hindi ako magmamahal ng Pinoy o hindi na ako magmamahal ng Pinoy. Pero eto ako, nag-e-entertain ng Pinoy. Pero di naman siya talaga Pinoy na Pinoy dahil nga lumaki siya sa Macau. So habang nililibang ko yung sarili ko sa pakikipag-usap kay Jay, bigla namang nagparamdam ang ex ko. Yes, DJ Rocky. Nagparamdam si ex. Nakikipag-ayos sa akin si Sahil. Gusto niya raw makipagbalikan. Then naging honest ako kay Jay. I told him na I'm trying to fix things with my ex kasi mahal ko pa. Pero sa kabilang banda, mali. Mali na mahalin ko pa siya dahil may asawa na siya at magkaka-baby na sila. Pero siguro sadyang malakas lang ang sigaw ng puso ko. Na sa sobrang lakas, binalak kong pumunta ng UAE. May 2023. It was my day off. Ang plano ko, magpunta sa travel agency para i-book ang flight ko papuntang Abu Dhabi. Sumakay ako ng bus. While on the road, chinat ko si Jay. Tinanong ko siya kung pwede niya ba akong samahan mamasyal sa Macau bago man lang ako umalis ng Hong Kong. Napasarap ang usapan namin along the way.
Bumaba ako ng bus habang kausap ko pa rin siya na hindi ko namamalayan na may dala-dala akong paper bag. At dun sa paper bag na yun, wala pala doon. Wala pala doon yung visa, passport at kontrata ko. So nagmadali akong bumalik ng bus stop para balikan. Yung kung ano mang naiwan ko, nahulog dun sa bus. Kaya lang, huli na. Dahil nakaalis na ang bus. Kinabahan ako. Kasi, wala eh. Wala yung mga importanteng dokumento ko. Pero, paano ko sasabihin sa amo ko na nawala ko yung mga yun? At ano ang rason kung bakit ko yung dala-dala? So, ang nangyari, umuwi ako sa bahay ng amo ko. Nakaisip na ako ng palusot ko. Ang sabi ko, dapat ay mag-e-enroll ako sa caregiving school. Kaya dala-dala ko yun. Naniwala naman ang amo ko. That time, naisip ko na lang na baka senyales ni Lord na mali ang desisyon kong balikan pa si Sahil. Kaya, I decided na tapusin ang lahat-lahat sa amin. Jay was there. Noong mga panahong nagmumove on ako from the pain caused by Sahil. Although hindi ko naman balak na gawin siyang rebound. At nung consistently ka-chat ko na si Jay, sabi ko na sa sarili ko, I will love this person genuinely. At ayun na. We began talking every day. Yung parang kami na kahit naniligaw pa lang naman siya. At mabilis ako nahulog sa kanya dahil magaan siyang kausap. Lagi siyang nagsasabi ng I love you. At ang lagi ko namang sagot ay thank you sa pagmamahal mo. Gusto ko pa naman sanang patagalin yung pagsagot sa kanya kaso mahal ko na rin siya. June 7, 2023, 12 midnight. Sinagot ko na siya. Kahit hindi ko pa siya nami-meet. On process ang passport ko. And same as him, hindi niya pa napapaayos ang documents niya from the Philippines. Ang sabi ng consulate sa akin, by September ko pa makukuha ang passport ko. So ang plan namin na pagkikita ay September. Pero hindi ko ina-expect. July 2nd week, while nasa school ako, ng alaga ko, dahil magsusundo ako, tumawag yung kasama ko sa bahay ng amo ko. Sabi niya, dumating na raw yung passport ko. Ang saya-saya ko kasi finally makaka-travel na ako ulit. And this time, mamimit ko na si Jay, ang aking online boyfriend. July 30, sobrang aga kong gumayak. 5:30 in the morning, umalis na ako ng bahay ng amo ko kasi weekend. While nasa bus ako, looking at the way dun sa bridge na dinadaanan ko going to Macau, I was wondering, saan papunta yun? Saan papunta ang relasyon namin ni Jay? So eto na. Nauna akong dumating kay Jay. Tumawag siya through a video call. Naka-off yung camera ko. Then, there he was. Nakasuot ng coort na color pink. May dalang bulaklak. Sunflowers.
Hindi ko alam. At bigla akong napayakap sa kanya. First time namin magkita in person. At nung nagkita kami finally, parang pakiramdam ko, matagal na kaming magkakilala. Ganun siguro pag nasa tamang tao ka na. Even if it's just a minute, it will feel like more than a lifetime. Expectation versus reality. Gwapo siya, matangkad siya, malaki ang katawan. Yung lips niya parang lips ng babae. So gumala na kami. Pero una naming pinuntahan ay simbahan. Nagdasal ako sa Panginoon na if it's not too much to ask, siya na sana ang pang-lifetime ko. Itong si Jay na sana ang pang-lifetime ko. Then after that, pinakilala niya ako formally sa mama niya at sa bunso niyang kapatid. Then nagplano na kaming umuwi ng bahay niya kasi mainit pa sa labas, magpapahinga lang kahit saglit. So, pagdating ng bahay, alam na this. Mutual understanding. Nagyugyugan na kami, DJ Rocky. Damang-dama ko yung pagkasabik namin sa isa't isa. Yung pagmamahal namin sa isa't isa. Then every week, pumupunta na ako ng Macau to spend my off with him. Meron na kami laging plano kung saan pupunta at kakain, anong gagawin. Lagi naming sinusulit ang bawat pagkakataon na magkasama kami. At dahil doon, mahal na mahal ko na siya. Akala ko dati hindi na ako magmamahal tulad ng pagmamahal na ibinigay ko kay Sahil. Pero hindi pala. Going 1 year na kami ni Jay this June 7. We are on LDR. Ngayon nasa Macau na siya. Nasa Thailand naman na ako. But we are looking forward sa next na pagkikita namin. We will meet again. At sana dumating din yung pagkakataon na hindi na namin kailangang tawirin ang anumang bansa para lang makapiling ang isa't isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana ay may natutunan ang iyong tagapakinig sa aking kwento. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa pag-ibig. Your greatest heartache is your greatest blessing. Sabi nga yan ni DJ Rocky. Muli, ako si Ellie. At ito, ang aking secret file. Kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. and Diego. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco, 38 years old, single dad at isang dekada niyo ng silent listener dito sa South Korea. Katulad po ng marami, sumulat ako para humingi ng payo. Nagsimula po ang lahat nang makilala ko si Annie noong 2010. Fresh graduate po ako noon nang makapasok sa isang kumpanya sa BGC, kung saan nagtatrabaho si Annie. 5 taon po ang tanda niya sa akin. Maganda, mabait, masayahin, palakaibigan at talaga namang ligawin. Simula pa lang gusto ko na siya pero kapag kausap ko na, nauutal ako. Hanggang nalipat siya sa team namin. Naging magkaibigan kami at dumating na nga sa puntong dahil lagi kaming magkasama, marami nang nagtatanong kung kami na ba. Ayoko siyang ligawan sa takot na baka magkailangan at mawala ang pagkakaibigan namin.
Kaya laking gulat ko ng isang araw. Tanungin niya ako kung pwede niya ba akong maging boyfriend. At walang pag-aalinlangang sumagot ako ng oo. Makalipas lang ang ilang buwan, nagpakasal na kami. Simple lang ang pangarap ni Annie, maging isang full-time housewife. At ibinigay ko yun sa kanya. Araw-araw, inaasikaso niya kami ng anak namin. Naputo lang ang masaya naming pagsasama ng magka-cancer of the blood ang brain niya. Primary CNS lymphoma. Stage 3 na, sabi ng doktor. Lumaban kami pero ilang buwan lang binawian na siya ng buhay. Bago siya mawala, ulit-ulit niyang sinabi na maghanap ako ng makakatuwang sa buhay. Pabiro pa niyang dagdag, dapat daw yung mas maganda sa kanya. Napalaki ko naman ng maayos si Elise, yung anak namin dito sa Korea. Tulad ng nanay niya, kinukulit ako na mag-asawa ulit. Ginawan ako ng social media account at dito ko naman nakilala ang Latinang si Sofia. Tulad ni Annie, maganda, matalino, at responsable sa buhay. Yun nga lang, matanda ako ng 15 years. After 8 months, pumunta kami ng anak ko sa Colombia para puntahan si Sofia. Harapang sinabi sa akin ng pamilya niya na ayaw nila sa akin at sinabihan akong layuan ang anak nila. Ipinaliwanag ko na malinis ang intensyon ko sa anak nila. At para mapatunayan ito, naghanap ako ng trabaho sa Colombia. Sa kasamaang palad, wala akong nakita. Dumating ang panahon na kailangan na naming bumalik ng anak ko sa South Korea. Ramdam kong mahal ako ni Sofia pero hindi pa niya kayang iwan yung bansa nila para sumama sa amin dahil bata pa at marami pang gustong gawin sa buhay. Nauunawaan ko naman ang kalagayan niya. Nicole and Diego, gusto ko na ulit bumuo ng pamilya. Paano kaya mangyayari yon sa sitwasyon ko ngayon? Hindi ko naman kaya na hindi kami magkasama. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Marco. Ang pag-ibig. Yon. Marco season yan. Na may magandang song to memorize Ayan. dito sa Love Radio, di ba? Ang pag-ibig. Yan. Ang pag-ibig talaga, napakatalinhaga. Pero kung ibabase ko lang sa sinabi mo, Marco, ano ba yung sinabi mo, Marco? Hindi mo kaya na hindi kayo magkasama. So from there pa lang, alam mong ang adjustment talaga ay hindi masyadong, medyo complicated na yung umpisa, di ba? Hindi naman natin sinasabi totally na wala na itong pag-asa, wala na chance, kalimutan mo na si Sofia. Hindi naman. Ang sinasabi lang natin is, handa ka bang harapin yung mga complications na kaakibat ng jojowain mo si Sofia? Ang problema pa, si Sofia hindi rin ready. Yun eh. Latina eh. Di ba? Latina. Oo. Ready na ba si Sofia na maging Ayan. Latinang ina? Oo. Di ba? Yun pa yung konsiderasyon. Oo. Ready na ba siya maging nanay? Oo. Ano kasi walang problema dun sa mahal mo siya, mahal ka niya. Wala. Ang question din is, kaya mo siyang ipaglaban pero siya. Kaya niya bang ipaglaban? Kasi hindi pwede isa lang yung lumalaban. Totoo. It Dapat takes pareho always, kayo eh. correct, always takes two to tango. Ang feeling ko kay Sofia, hindi naman sa judge ko siya, pero judge ko na rin siya. Judge ko na rin si Sofia. Ang feeling ko lang din sa kanya ay, hindi pa siya ready. Yes. Bata pa nga Bata pa siya. Baka siya pa yung tipong exploring the world. Yes, oo. Kaya kanya natripan, kaya ka nandun sa social media app yan or whatever kung saan kayo nagkakilala. Baka gusto niya makatikim ng dad bod na karelasyon, di ba? Ibig sabihin, yung ganong klaseng relationship na not necessarily to settle down, but gusto niya ng somebody older kasi in terms of wisdom nandoon, di ba? Hanggang yun lang yung kaya niyang i-commit. Correct, 'di ba? Baka gano'n. At saka 'di ba? At saka ang hirap ng alam mo, gets naman natin yung inalalaban natin ng pag-ibig, pero napakahirap din talaga kapag halimbawa biglang
nakikipag-love, masyado kayong you and me against the world. Yes, oo. Apakahirap nun. Oo. It's always so nice kung meron kang at hindi man kayo masyadong close, kunwari, at least good ang relationship ninyo Oo. ng pamilya niya. Hindi sila galit sa'yo. Oo. Ang hirap eh. Wag mo i-romanticize yung kanta na Love Will Keep Us Alive. Ay, Dahil hindi. Because love flies out when poverty sets in. Yes, Pag wala na oo. kayong makain, pag hirap na talaga ang lahat, 'di ba? Oo. Hindi kayo mabubusog ng pag-ibig na 'yan, Kaya 'di ba? Hindi po sapat na dahilan ng pag-ibig. May mga bagay-bagay kasi na dapat kinukonsider. Like for example, dapat kagaya nito, 'di ba? Pareho nyo mahal yung isa't isa, pero yung pamilya ayaw, para hindi siya fluid, Correct. 'di ba? Hindi eh. May something talaga eh, 'di ba? May mga sabit. Correct. Oo. O, tayo natin ng mga sabit. Ang daming komplikasyon. Oo. Again, natin sinasabi na wala lang, 'di ba? Kaya lang, ewan ko, siguro base lang din sa experience natin, Jegs, na kapag ang isang bagay ay fluid, Oo. parang ang schedule na ayos, ang proposal natanggap, o Oo. kunyari, ikaw ay naghanap ng trabaho, yung wala bang aberya, hindi ka na traffic, Oo. maaga ka nakarating, Correct. good mood yung mag-i-interview, Oo, tapos- kakilala mo, 'di ba? Oo. Yun yung mga sinasabi nating fluid. Oo, tapos yung gano'n na gusto niyang patunayan na mahal niya talaga si Sofia, naghanap ka ng trabaho pero hindi ka nakahanap. Imagine Oo. mo, kung fluid, kahit pa paano makakahanap ka. Correct, 'di ba? Yun yung mga example parang hindi eh. talaga Hindi- pinapayagan ng hindi. tadhana Totoo. na like ako na-experience ko yung ayaw yung pamilya. Yung kailat sinasabihan ako ng tata niya pag nakita kita, babariling kita. Sabi. Titingga kita sa ulo. Oo, diba? Matigas yung ulo ko. O, Inilaban. diba? Inilaban ko ngayon, Oo. favorite niya na ako. Oh, O, 'di ba? Yun naman yung sinasabi natin na we're not totally saying that it won't work. Oo. Yun nga lang, merong kaakibat ito talaga na komplikasyon at lakas ng loob. Oo. 'Di ba? Pero to begin with, ang magkaiba sa inyo ni Marco, to begin with, si Marco ay ready. Mhm. Si Sofia ay hindi. Oo, yan. Diba? So sa inyo, kunyari sa inyo ni Let, Oo. si Let ready. Oo, yan. Kaya niyang Oo, ipaglaban kami ipaglaban ang dalawa. pagmamahalan Oo, ninyong yan. dalawa, 'di ba? Si Sofia, di ko sure. Oo, baka nai-enjoy niya lang yung company mo, Oo. yung bagit ni Nicole na yung wisdom. Correct, 'di ba? That Pero comes hindi- with the age. Hindi pa talaga siya handa na yung for a married life. Kasi nai-enjoy, bata pa eh. Yes. Party Oh, animal pa party eh. mode, party Oo. animal, 'di ba? Nasa ganun pa siya. Oo. Ganyan. Skibidi pa siya. Correct. Tsaka baka yung mga terminology niyan, Oo. ano? Oo. Ikaw, ito na imagine ko sitwasyon Oo. ninyo. Kunyari, gigimik kayong dalawa dyan sa Columbia. Oo. So si Sofia, habang nagpe-prepare siya para sa night out ninyong dalawa, si Sofia, nagpapatugtog na yan ng mga malalakas na music para Oo. to set the mood, 'di ba? Na energetic siya, mataas ang kanyang power, energy and all, 'di ba? Bago siya na makarating ng bar. Magkaiba kayo. Ikaw naman habang nagpe-prepare, nagsindi ka ng essential oils. May mga pabango dyan na medyo pampakalma. Yan, Oo, di ba? ano, si Sofia, mga ganito na. Yan. Yan, di ba? Oo, Latina. Latina. Pero luma. Sabi ko sana, Luma, wala ka bang bagong Latina song dyan? J-Lo. Di ba? Ibig sabihin, ganyan yung kanyang background music. Oo. Pang-Latina, Oo. na sumasayaw, na naka-mid-rib, Correct. ganyan. Pero si Marco, di ba? Oo, Ang pang may tugtugan niya, wagang burnay. pang may wagang burnay. Ganitong background music. Ayan, ganyan. Tapos may kandila. Yan. Di ba? Na kailangan eucalyptus, di ba? Pampakalma. So, ganong magkaiba. May mga again, kaya nga namin sinasabi, hindi sapat yung pagmamahal kasi yung world ninyo hindi Medyo magkaiba nagtatagpo talaga eh. It would have been kung halimbawa nakahanap nga ng work, 'di ba? Oo. Tapos si Sofia mismo ready rin siya. Oo. Hindi, si Sofia mismo hindi siya ready. Correct, oo. 'Di ba? Dahil bata, hindi niya basta-basta iiwan yung pamilya niya. Tsaka yun nga, yung isa pa, to become a mother to a daughter na hindi naman kanya. Hindi lahat isa pa yan. kaya yun eh. Oo. Hindi lahat kayang i-accept yung Oo. ganong klaseng situation Oo. na pag-usapan na ba yun. Kasi baka mamaya, Marco, ang iniisip mo lang is yourself, ang iyong sarili na Oo.
gusto ko naman happiness ko naman. Sabi naman sa akin ng aking wife in heaven na maghanap ng mas maganda. Oo. That's you. Meron tayong anak na pinag-uusapan dito ha. While si Elise, isa siya sa mga nagpupush na mag-asawa ka ulit, di ba? Tanggap ba ni Elise si Sofia? Oo. At si Sofia, tanggap niya ba si Elise? Yan. Mahalagang factor yun. Ang daming kasi like for example, yung kultura nila iba. Ikaw bilang isang may dugong Latina, Ayan. ang kultura nyo ba? Okay lang ba? We in Latin America. Charot. Our culture is, charot, diba? May cultural difference yan, pa. May mga ganyan pa. Diba? Tsaka iba din yung salita. Isa pa yan. Oo. Paano ba salita nyo sa Colombia? Let's get loud. Yun ang alam ko Yun lang yung alam ko. Yun lang talaga. Ganon. So, hindi ko masabi. Hindi ko talaga masabi na medyo okay yan. Hindi din walang makakapagsabi actually. Hindi pero, rin namin masasabi na hindi okay, pero time will tell. Ang sinasabi lang natin that may complications yan. So, handa ka ba sa komplikasyon? And, ang pinaka-importanting sa lahat, baka naman isip ka ng isip, ang dami mong kinikeme dito. Si Sofia, Correct. nagpapamanicure. Wala siyang pake. Tama. Hindi niya concern Correct. ang mga concerns mo. Diba? Bakit pa Latina? Kasi try mo dito sa mga Pilipina. Kaya nga Oo. Madami ding magaganda ha. Oo. Ito naman pag sinabing mas maganda, ibang lahi agad. Napakarami kayong magagandang Pilipina kaya ang dami na kayong Miss Universe Oo. galing sa atin, 'di ba? Email mo uli, message mo si Nicole. Hanapan ka namin. Yan. Depende na sa'yo. Bahala ka na sa bigay mo sa amin. Bala ka na sa amin. May bigayan pa. May bigayan pang nalalaman. Wala na kasing libre ngayon. So ultimo yung mga ganyang klaseng mga referral, may fee na din. Boss Marco, ikaw na bahala sa amin. Marco, baka naman. Kami na bahala sa babae. Ikaw na bahala sa amin, Ayan. di ba? Baka hindi pa si Sofia. Oo. Pero kung halimbawa hindi ka makatulog sa gabi, talagang fall na fall ka sa kanya, Oo. then hindi naman imposible. That's worth a try. And then pag hindi naman ibig sabihin nun that you cannot try again with another girl, with another person. Yan. Ganon. So, Marco, wag mong pilitin ko kasi kung minsan hindi talaga nagkiklik Yun yung pag hindi nagkiklik, doon tayo nahihirapan kasi pinipilit natin. Yan. Na alam Correct. naman natin na parang singsing lang yan, hindi magkasya. Pinipilit mo na magkasya sa masasaktan ka lang. Diba? Diba? At mahirap pagka yung hindi, parang puzzle, piece of the puzzle na pinipilit mo, last piece na siya, pero Oo. pinipilit mo kahit hindi talaga Oo, siya, oo. na alam mong in the end. Diba? Parang ganun. Minsan may ganun mga puzzle Oo. na akala mo last piece na, nagawa mo lahat. Yung pala, mayroon palang komplikasyon dun sa isang parte ng puzzle. Kaya hindi talaga nakafit. Ayan. Ganun yung tingin namin. Oo. Medyo hindi talaga akma ang mga bagay-bagay. Since na puzzle analogy tayo, meron namang puzzle na alam mo na merong sasakto pero hindi mo pa mahanap. Yan, Pero ito oo. nahanap mo na, hindi talaga magsakto. Yan, 'di ba? Yung ganon. Pero ang maganda lang dito, tingnan mo, 'di ba? Saan ka nakakuha ng bagong jojowain? Social media. Yes, oo. So ibig sabihin, in terms of choices, mas marami na talaga ngayon. Oo. Mas mahirap pa rin talaga nung araw, nung mga panahon ng Gen X. Correct. Kasi nagkakaubusan ng referral ng kaibigan, Oo. kaibigan ng kaibigan, nagkakaubusan din yan, Yan. pinsan ng kamag-anak, 'di ba? Oo. Ganun lang Limitado lang yung Limitado resources. lang, correct. Nandito lang. Madami kami Correct. resources Boss Marco, basta ikaw nang bahala sa Correct, amin. 'di ba? Ano bang mga trip mo? Ano ba ang kanilang mga qualification, May Boss album Marco? po si Nicole. Meron ako mga iba't ibang klase ng lahi. Charot. Ay, naku, nakakalurky. Gusto mo ba ng Russian naman? O basta ang mahalaga dito, never give up on love. Oo, tama. Ano talaga dito na meron at meron ka ring mahanap. Pero gusto mo ba talaga? Yun Oo. din baka naman nape-pressure ka lang sa Oo, sinabi yan. ni Mrs. Oo. na maghanap ka ng katuwang. Hindi mo naman pwedeng pilitin kung ayaw mo din talaga Ayan. Just again, higit sa lahat, Marco, gayahin mo yung ginawa ni Nicole na pinag-pray niya. Kung sino talaga yung ibibigay,
Eventually, darating talaga Dadating siya. talaga. Tapos, our engagement was not a long one, Jegs. Kaya masasabi ko na up until now, we are still learning about each other. Hindi matagal na kami ay engaged, hindi matagal yung relationship namin bago kami ikinasal, 'di ba? Pero what's meant to be, it's meant to happen. Fluid pa rin ang lahat Ayan. Oo. 'Di ba? So, dito yung ganon. masasabi natin, balikan mo yung basic. Paano kayo naging okay ni Annie? Yan. 'Di ba? Nagsimula kayo as friends. Tingin ko yan. dapat ganun, hindi yung Correct. sa social media lang. Or kung sa social media, pwedeng ang intention mo ay magkaroon ng friend. Yan, oo. Hindi ko lang din alam kung yung mga nagpo-post sa mga dating sites or apps, ang hanap nila ay friendship. Ayun lang, oo. Yun lang, 'di ba? Kaya siguro agad na advance into a romantic relationship kasi nga to begin with, kaya sila nakikipag-date para Oo. magka-jowa. Oh, okay din naman 'yan para sa akin yung mga dating app kasi nasi-shortcut yung Yes, yung totoo. courtship. Pero ang ang downside dyan, kasi hindi lahat nagsasabi ng totoo eh. Yung yun profile lang, niya, di ba? Mahilig correct. ka sa aso na hindi naman pala. Tama. Ang bilis lang Or nag-match ka magsabi. ikaw mahilig ka sa aso. So kaya kayo nag-match, Oo, 'di ba? Pero sa hindi totoo pala. lang, hindi naman talaga. Ang Oo. ibig niya pala sabihin, mahilig siyang kumain ng aso. Basama 'yon. Huwag niyo pong gagawin, 'di ba? Ayan, oo. Yung ganyan. Ayan. So, it's not the end of it. Sophia is not the only Latina in Yes, Colombia, oo. 'di ba? Malay mo meron talagang isang match para sa Oo. match in terms of age, wisdom, paniniwala, Oo. 'di ba? Baka malay mo, Latinang singkit. Correct, Oo, 'di ba? Di diba? Nandiyan ka sa South Korea eh. Diba? Totoo! Totoo! Oo. Walang imposible. Walang imposible. Ang mahalaga, yung magiging kapartner mo ay willing din Yan. na makasama At ka. saka ipaglaban ka. Willing na Yun ang pinaka-importante. Correct. Ipaglaban ka and willing to settle. Yes, Kung oo. hindi rin lang naman willing, bakit pa tayo nagsasayang ng oras? Oo, sayang dito? yung oras. Sayang yung time, sayang lahat, 'di ba? Yes, oo. Pero hindi masasayang kung sa amin ka Ayan. magpapahanap. Yan, basta ikaw na bahala sa amin. Charot lang, Marco. Go, go, go. You can do this. At Yes. sana mahanap mo ang iyong happily ever after. Yan. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Magdodonate ako dapat ng dugo. Gugu pala ang mundo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala at nagmahal lang naman ako. Naakala ko nga sa panaginip ko lang mararanasan. Pero ang katotohanan, bangungot pala ang aabutin ko. At ito yung hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joe. Taga Iloilo ako. Pero sa kasalukuyan nasa Mandaluyong nagtatrabaho. At ito, ang aking secret file. Nag-umpisa ang lahat sa isang chat. Nakilala ko sa Facebook ang isang Canadian na itago na lang natin sa pangalang Douglas. Meron siyang asawa at meron siyang 2 anak. Pero ang sabi niya, hiwalay na sila nung asawa niya. Tumagal ng 8 buwan ang pagchat namin sa isa't isa nang mapagdesisyonan niya na kitain ako dito sa Pilipinas. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dumating siya sa Pilipinas at nag-book pa siya ng flight naming 2 papuntang Boracay. Siyempre, nagmahalan kami ron. Hanggang sa marami na kami napagkwentuhan. At sabi niya sa akin, every 3 months pupunta siya dito sa Pilipinas para mag-spend ng time kasama ako. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kilig na kilig ako nun. Pakiramdam ko, babaeng babae ako.
Marami siyang plano para sa akin. At isa pa, gusto niya raw akong pakasalan. Pinanghawakan ko yun. Okay naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, tinanong ako nung kaibigan ko na kung po pwede, makapag-donate ako ng dugo. Parehas kasi kami ng blood type. Agaran niyang kailangan yung blood donation. At syempre, dahil kaibigan ko yun, umuo ako. Magpunta lang daw ako sa ospital na sinabi niya. So pagdating ko sa ospital na yun sa Makati, yung nurse doon, bigla na lang akong tinanong, "Sir, ilang beses po kayong nakipagtalik? At maalala niyo po ba kung kailan po yung huli?" Napatanong ako, "Hala, bakit may ganyan?" Pero kailangan daw sagutin ang mga tanong na yun. Then maya-maya pa, sabi sa akin ng nurse, 2 weeks daw. 2 weeks daw yung aantayin. Lalabas na daw ang resulta ng dugo ko. Tatawagan daw ako ng staff nila. Kaya maghintay lang daw ako. Maghintay sa tawag nila. Tumango lang ako. Kunwari naintindihan ko lahat ng sinabi ng nurse sa akin. At dahil nagmamadali na rin ako, umalis na ako sa ospital. At pumunta ng trabaho. Akala ko, simpleng resulta lang yung makikita ko. Normal lang, ganun. Pero DJ Rocky at DJ Jello, ang simpleng kagustuhan ko na makapag-donate ng dugo, ang siyang magpapayanig pala ng mundo ko. Makalipas ang 2 linggo, may tumawag sa akin. Nasa meeting pa ako noon, kasama ang client, kaya hindi ko nasagot. Pagkatapos ng meeting, doon ko pa nakita ang missed calls. Kaya nag-call back ako. At ang sabi sa akin ng nakausap ko sa kabilang linya ay, "Sir, pwede po ba kayong pumunta ng ospital ngayon?" Kinabahan ako, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit meron pa ako nakaschedule na isa pang meeting, sinabi ko na lang na emergency. Hanggang sa makarating na nga ako sa ospital. Nandun ang staff. Sabi niya, "Sir, dito po tayo sa isang room. Importante po ito." Sumama ako sa kanya at pagpasok namin sa loob ng room, doon na inabot sa akin ng nurse yung puting sobre. Pagbukas ko ng sobre, doon ko na nabasa ang resulta ng dugo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sakit, galit, hinanakit, panghihinayang, pagkaawa sa sarili. Nakakagulo lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagmahal lang naman ako, nagtiwala lang naman ako. Ang sakit. Ako na ngang mag-isa sa buhay na ito. Wala na akong mga magulang. May mga kapatid ako pero may kanya-kanya silang pamilya. Parang mag-isa na lang ako sa buhay. Akala ko magiging maayos yung relasyon namin ni Douglas. Pero hindi pala. Siya lang naman. Siya lang naman ang nakakasex ko. At malamang sa malamang, siya ang nagbigay sa akin ng virus na ito. Yes, HIV positive ako.
para akong mawawala sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami pang sinabi sa akin yung nurse. May magko-coordinate daw sa akin, etc. etc. Pero parang lahat ng yun hindi pumapasok sa isip ko. Pagkatapos kong malaman yun, natakot ako. At ayokong malaman ng kahit sino ang pinagdaraanan ko. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko. Baka pag may nakaalam, mag-ibang tingin nila sa akin. Parang nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung tama ba itong naiisip ko. Paano ba ako makakabangon sa pagkadapa kong ito? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Jo. At ito ang aking secret file.